Welcome to Mrs. Utangera's review because utang is life, so let's utang responsibly. Disclaimer, hindi ako bayad para gawin itong mga reviews. Ito ay base sa personal na experience. Ito ang mga dapat nyo malaman pag may bala kayo mag-ola or online loan apps. Ito ay based on my experience. Papakita ko sa inyo ang mga nangyari sa akin para may idea kayo hindi ito pananakot, but para mahanda ninyo ang mga sarili niyo sa mga situation na ganito. Ito na nga, due date ko today sa mismong araw, and ito ang mga ganap. Huwag kayong magtaka kasi maraming mag-aalok sa inyo through text pag due date ninyo, and please huwag kayo papadala. Mostly sa mga nag-o-offer ay may mga problema. Legit naman or hindi legit, basta huwag kayong maniwala sa mga pa-offer nila. Sadly, may alam ang mga ito sa number mo at para bang may system sila kung saan alam nila kung saan ka na-approve at kung ano yung mga due date mo. Nagsispam message sila ng mga pa-offer ha. Hindi mo ma-block numbers kasi system generated, hindi ito mga valid numbers. Kaya huwag nyo i-click ang mga link na nasa messages nila. Please delete them right away. Back to my utang, sa morning pa lang ng due date ko, 7:30 AM, may mga paalok na and syempre, may paniningil na din. So, 8 AM na. Ayan, nag-start na 9 AM, text ulit for payment reminder, and may kasunod na pa-offer naman itong isang to. Hindi ko na i-mention ang mga pangalan pero makikita nyo naman na. Kaya please beware. Nasa 1 hour after na tayo, may another offer na naman. So 10 AM na. Busy masyado ang mga pa-offer ha. Deadma dapat. Huwag mag-open ang mga link. Isa pa to, naka-Happy New Year pa, nasa half of the year na tayo. Napaka-stressful and panira talaga ng araw. I mean, bakit pa tayo may due date kung yung mga collections naman na mga to mauulit na kaya may tinatawag na please pay on or before due date. Buti sana kung overdue na. At ito pa, paano niyo masasabing hindi ako nakitaan ng willingness to pay? Hello? Magsasabi ako pag hindi ako makakabayad, nakakaloka. 10 AM pa lang ng umaga, ito na ang mga sinasabi. Huwag niyo na replyan, unang-una hindi pa tapos ang araw. Today, isa lang naman ang due date ko kaya alam ko siya lang ang may collections na ganitong klase maningil. Pero ito na nga, ayan, para makita nyo lang, sobrang laki ng pa-interest nito ha. 15 days lang, kaya in as much, huwag kayo dito. And may ganitong pa-message pa. Paano ko naman na-block? Nakalusot nga itong message niya. Paano ko naman makakalimutan ang due date? Oras-oras, minuto ang peg. Either loan payment reminder or pa-offer on repeat. Hindi na nakapagtataka kasi pang-iengganyo sa mga di makakabayad kaya sulpot ang mga paatake ng marketing. Grabe no, pati sa Viber. Kaya masasabi ko lang sa account settings niyo, i-private nyo lahat, huwag nyo na basahin yung mga pa-offer na yan. Magtatanghali na, ayan na naman sa mga sinasabi, single offer on repeat talaga ang peg. Almost 1 o'clock na, inutusan pa ako. Magbabayad naman ako, hindi ko lang kasi magets bakit nangugulo. Hindi pa naman ako overdue. And saan naman ako nangako, today nga ang due date, malamang ibig sabihin within the day. Mga script nitong mga collectors na to, excuse me. Kasunod agad ang pa-offer. Ito na so far ang mga patadtad singil and offer. Sa totoo lang, hindi nakakatuwa ang mga ganitong style ha, sobrang stressful siya. Hindi ganito ang iba na over kung maningil. Imagine buong araw simula pagising mo, ito na agad. How much more kung na-overdue ka? Kaya if sa tingin nyo malilate kayo sa customer service kayo ng app, mismo kayo makipag-usap. Huwag kayo matakot sa mga collections na yan. Huwag papadala. Do not engage. So binayaran ko na siya. Ito naman ang mga pa-calls nila sa akin. Dapat hindi nyo din sila sinasagot. Protect your peace. Simula 8 AM to 8 PM may nakakalusot pa. Grabe sa abala, di ba? Kaya masasabi ko lang hanggat maaari dito na kayo sa mga mas better options at subok na. And ang bill is naman nakaka-reloan agad-agad after mo magbayad. May pa-offer na multiple loans and every 30 days. Nag-i-increase din sila ng limit based sa inyong record. Very professional talaga si Bill is at walang pangaharas sa payment reminder nila. If sa tingin nyo malalate kayo habang maaga pa, mag-reach out na kayo sa customer service nila, explain nyo lang ang situation ninyo, and magtanong yan sila when ka makakabayad, kumbaga nadadaan sa magandang pakiusap. Ang next ko naman ay Grab Cash Loan. Pero may but, kasi nakaka-base din ang pa-offer nila if active ka sa paggamit ng Grab like pa-deliver, etc. Okay na okay ang pa-interest ni Grab. May terms to pay every 30 days,
buo mo matatanggap, auto-deduct siya, and ibabawas ang payment mo sa araw mismo ng due date mo. Ang payment reminder niya ay sa email. Next is Cashalo. Una mong loan dito is 1,000 at ibabalik ng 14 days. Ang tip ko naman, if may Cashalo kayo, 4 days mo bayaran before due date para sure ang pa-increase ng loan amount. And huwag kang mag-reloan agad, palipasin mo muna ang literal na 24 hours kasi na-try ko mag-accept now agad after payment, walang increase. So yung 1K naging 2, 3, 4 options and pa 24 days na ang sumunod. Hindi din mabigat ang pa-interest, basta alagaan nyo lang ang account ninyo pag umabot na kayo ng 13,000 cash loan offer, 35 days to pay na siya. Email din ang payment reminder ni Cashalo. About kay Tala naman, may tatawag sa'yo pag malapit na ang due date mo. Ayoko yung mga tatawag, yun lang talaga. Mabagal lang ang pag-increase kay Tala like every bayad 500 pesos. Makaka-reloan ka naman agad-agad. And ikaw mismo mamimili sa kung kailan ka makakabayad from 15 days to 61 days. Sakto lang din ang pa-interest ni Tala. Ang pang-last ko naman na marirekomenda for 2026 ay One Hand. Makulit ang payment reminder nito, may patawag na robot call and email reminder din. Pero may pa-offer naman agad maski unang bayad mo pa lang. So multiple loans agad-agad every 30 days kung ano ang loan amount mo din yun ang matatanggap. Disbursement sa Lazada wallet and may bawas siya if i-transfer sa bank account or ibang e-wallet. Nag-i-increase din siya ng limit every now and then. I hope nalilawan kayo sa mga pa-share ko sa inyo. Please subscribe na sa Mrs. Utangera's Review. Comment lang din if may mga questions. Thank you and see you sa next video.